Naisip mo na ba kung bakit may mga taong biglang nakakaranas ng napakalaking pagbabago sa kanilang buhay, mas maraming oportunidad, mas maraming kaligayahan, at kahit hindi inaasahang tagumpay, habang ang iba naman ay tila nananatiling nakatigil kahit gaano pa sila magsikap? Paano kung ang sikreto ay hindi pera, swerte, o makapangyarihang koneksyon, kundi tatlong simpleng salita lamang? Mga salitang napakaikli na madalas balewalain ng karamihan, ngunit may kapangyarihang baguhin ang direksyon ng buhay ng isang tao. Sa iba't ibang kultura, maraming naniniwala na ang mahiwagang mga salitang ito ay may kakaibang enerhiya. May mga taong binubulong ang mga ito bago matulog, umaasang may magbabago sa kanilang buhay. Ngayong gabi, matutuklasan mo ang tatlong mahiwagang salitang ito at kung bakit dapat mo silang subukan ngayong gabi. Sa buong kasaysayan, maraming tao ang naghanap ng mga simpleng lihim na maaaring magbago ng kanilang buhay. Ang iba ay naglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo upang hanapin ang karunungan, habang ang iba naman ay gumugugol ng maraming taon sa pag-aaral ng mga sinaunang aral, umaasang makakatuklas ng bagay na magdadala sa kanila ng kapayapaan, tagumpay, o kaligayahan. Ngunit kung minsan, ang pinakamakapangyarihang ideya ay nakatago sa pinakasimpleng bagay, tulad ng mga salitang binibigkas natin araw-araw. Maraming naniniwala na ang ilang mga salita ay may taglay na espesyal na kapangyarihan, hindi dahil sila ay mahiwaga, kundi dahil binabago nila ang paraan ng ating pag-isip at nararamdaman. At kapag nagbago ang ating mga iniisip, nagsisimula ring magbago ang ating mga kilos. Sa maraming kwento at tunay na karanasan sa buhay, may mga taong nagbahagi kung paano ang pag-uulit ng tatlong simpleng salita ay nakatulong sa kanila na baguhin ang kanilang pananaw at makaakit ng mga bagong oportunidad. Sa una, maaaring mukhang napakasimple nito para maging totoo. Ngunit ngayong gabi, tuklasin natin ang kwento, ang kahulugan, at ang kapangyarihan sa likod ng tatlong mahiwagang salitang ito na ayon sa marami ay kayang baguhin ang lahat. Ang misteryo sa likod ng tatlo salita. Matagal na panahon bago pa umusbong ang mga modernong motivational na libro at mga viral na self-help video, naniniwala na ang mga tao sa iba't ibang kultura na ang mga salita ay may dalang isang uri ng hindi nakikitang kapangyarihan. Madalas ipaalala ng mga sinaunang guro, espiritual na gabay, at mga pilosopo sa kanilang mga estudyante na ang mga salitang paulit-ulit nating sinasabi sa ating sarili ay maaaring unti-unting humubog sa direksyon ng ating buhay. May ilan pang naniniwala na ang isip ng tao ay parang isang hardin, anumang mga kaisipan at salita ang itanim natin dito ay kalaunan lalago at magiging bahagi ng ating realidad. Sa maliliit na nayon at tahimik na mga templo, minsan ay ibinabahagi ng mga nakatatanda ang isang kakaibang ideya sa mga nakababatang henerasyon. Sinasabi nila na ang buhay ay hindi laging nagbabago dahil sa malalaking aksyon o dramatikong pangyayari. Minsan, ang pinakamaliliit na gawi, tulad ng mga salitang ibinubulong natin sa ating sarili bago matulog, ang dahan-dahang nagbabago sa paraan ng ating pagtingin sa mundo. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang kumalat ang mga kwento tungkol sa mga taong nakatuklas ng isang simpleng parirala na tumulong sa kanila na baguhin ang kanilang pananaw sa buhay. Ang mga taong ito ay hindi naman palaging mayaman o makapangyarihan. Marami sa kanila ay karaniwang individual lamang na nahaharap sa pang-araw-araw na hamon, mga problema sa pera, kawalan ng kasiguruhan sa hinaharap, o pakiramdam na parang hindi sila umuusad sa buhay. Ngunit may kakaibang nangyari nang magsimula silang ulitin ang isang tiyak na hanay ng mga salita gabi-gabi. Sa simula, parang walang nagbago. Ang mundo sa paligid nila ay nanatiling pareho. Nandoon pa rin ang kanilang mga problema, at nagpapatuloy pa rin ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Ngunit dahan-dahan, may nagsimulang magbago sa loob nila. Naging mas magaan ang kanilang mga iniisip. Nagsimula silang makapansin ng mga oportunidad na dati ay hindi nila pinapansin. Ang maliliit na sandali ng kumpiyansa ay pumalit sa mga pakiramdam ng pagdududa. Para bang tahimik na umikot ang kanilang isipan patungo sa isang bagong direksyon. Sa kasalukuyan, madalas ipaliwanag ng mga psychologist na ang utak ng tao ay malakas na naapektuhan ng pag-uulit. Kapag ang isang kaisipan o parirala ay paulit-ulit na sinasabi, unti-unting tinatanggap ito ng utak bilang isang paniniwala. At kapag nabuo na ang paniniwalang iyon, nagsisimula itong gabayan ang ating mga desisyon, ang ating focus, at maging ang mga panganib na handa nating harapin. Ito ang dahilan kung bakit maraming naniniwala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi talaga nasa mismong mga salita, kundi sa pagbabagong nalilikha nito sa taong nagsasabi ng mga iyon.
At sa napakaraming pariralang na ipasa sa iba't ibang henerasyon, may isang partikular na hanay ng tatlong simpleng salita ang patuloy na pumupukaw sa kuryosidad ng napakaraming tao. Tatlong salitang napakasimple na madalas hindi pinapansin ng karamihan, ngunit ayon sa ilan, sapat na ang kapangyarihan ng mga ito upang tahimik na magsimulang baguhin ang iyong buhay ngayong gabi. Kwento ng isang taong nagbago ang buhay. Ilang taon na ang nakalipas, may isang lalaki na nagngangalang Daniel na pakiramdam ay paikot-ikot lamang ang takbo ng kanyang buhay. Tuwing umaga, nagigising siya na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Mahaba ang oras ng kanyang pagtatrabaho, ngunit tila walang nagbabago. Patuloy na dumarami ang mga bayarin, ang mga oportunidad ay tila lumalampas lamang sa kanya, at sa kaibuturan ng kanyang isip ay nagsimula siyang maniwala na marahil ang buhay ay hindi talaga nakalaan upang gumanda para sa kanya. Hindi tamad si Daniel. Sa katunayan, mas masipag pa siya kaysa sa maraming taong nakapaligid sa kanya. Ngunit kahit anong subok niya, pakiramdam niya ay palagi siyang nahuhuli ng isang hakbang kumpara sa iba. Unti-unti, ang pagkabigo ay naging pagdududa, at ang pagdududa ay naging tahimik na pagkadismaya. Isang gabi, habang bumibisita siya sa kanyang lola, may napansin siyang kakaiba. Bawat gabi bago matulog ang kanyang lola, tahimik itong nauupo sa gilid ng kama, at may ilang salitang ibinubulong sa sarili. Dahil sa kanyang kuryosidad, sa wakas ay nagtanong si Daniel, "Lola, bakit po ninyo sinasabi ang parehong bagay gabi-gabi?" Ngumiti ng marahan ang kanyang lola at sumagot, "Dahil ang mga salita ang humuhubog sa paraan ng pagtingin natin sa ating buhay." Hindi agad na unawaan ni Daniel ang ibig sabihin nito. Para sa kanya, ang mga salita ay mga salita lamang. Hindi nito kayang mahiwagang lutasin ang mga problema o magdala ng tagumpay. Ngunit nagpatuloy ang kanyang lola sa pagpapaliwanag. Sinabi nito na sa loob ng maraming taon, inuulit niya ang tatlong simpleng salita tuwing gabi bago matulog. Ayon sa kanya, ang mga salitang iyon ang nagpapaalala sa kanya na piliin ang pag-asa kaysa sa takot, at ang mga posibilidad kaysa sa mga limitasyon. Tahimik na nakinig si Daniel, ngunit sa kaibuturan ay nanatili siyang may pagdududa. Gayunpaman, nang gabing iyon nang makauwi siya, patuloy niyang naalala ang sinabi ng kanyang lola. Dahil sa kuryosidad, higit pa kaysa sa paniniwala, nagpasya siyang subukan ang parehong simpleng ritual. Bago niya patayin ang ilaw, tahimik na umupo si Daniel sa kanyang kama at ibinulong ang tatlong salitang ibinahagi ng kanyang lola. Sa unang gabi, pakiramdam niya ay kakaiba ito. Walang nangyari. Tahimik ang silid at ang mundo ay nanatiling pareho. Ngunit inulit ni Daniel ang mga salita kinabukasan ng gabi at sa sumunod pang mga gabi. Ang mga araw ay unti-unting naging mga linggo. May isang banayad na pagbabagong nagsimulang mangyari sa kanyang kalooban. Naging mas kalmado ang kanyang mga iniisip. Sa halip na laging umasa sa kabiguan, nagsimula siyang mag-isip ng mas magagandang posibilidad. Unti-unti, naramdaman niyang bumabalik ang tahimik na pakiramdam ng kontrol sa kanyang buhay. Hindi nagtagal, nagbago rin ang paraan ng pagharap ni Daniel sa kanyang trabaho. Napansin niya ang mga oportunidad na dati ay hindi niya pinapansin. Nakapagsimula siya ng mga pag-uusap na dati ay iniiwasan niya. Ang kanyang kumpiyansa, na matagal nang natabunan ng pagdududa, ay dahan-dahang muling lumitaw. Pagkaraan ng ilang buwan, may isang bagay na napagtanto si Daniel. Hindi binago ng mga salita ang mundo sa paligid niya ng magdamag. Binago nila siya. At nang magbago siya, nagsimula ring magbago ang kanyang buhay. Bakit gumagana ang mga salitang ito? Paliwanag ng sikolohiya. Sa unang tingin, maaaring mukhang hindi ka panipaniwala ang ideya na ang tatlong simpleng salita ay maaaring makaapekto sa buhay ng isang tao. Maraming tao ang naniniwala na ang tagumpay o pagbabago ay nagmumula lamang sa malalaking aksyon, malalaking oportunidad o biglaang swerte. Ngunit ipinakita ng modernong sikolohiya ang isang kahangahangang katotohanan tungkol sa isip ng tao. Ang ating mga iniisip at ang mga salitang paulit-ulit nating sinasabi sa ating sarili ay tahimik na humuhubog sa paraan ng ating pagdanas sa buhay. Ang utak ay palaging nakikinig sa mga panloob na pag-uusap na mayroon tayo sa ating sarili. Araw-araw, libu-libong kaisipan ang dumadaan sa ating isip. Ang ilan sa mga ito ay nakapagpapalakas ng loob, ngunit marami rin ang negatibo nang hindi natin namamalayan. Mga pariralang tulad ng hindi ko kaya ito, walang gumagana para sa akin, o hindi kailanman magbabago ang mga bagay, ay unti-unting nagiging paniniwala kapag paulit-ulit itong naiisip.
Kapag tinanggap na ng utak ang isang paniniwala, nagsisimula nitong salain ang realidad batay sa paniniwalang iyon. Ibig sabihin, kadalasang napapansin ng mga tao ang mga bagay na nagpapatunay lamang sa kanilang pinaniniwalaan. Halimbawa, ang isang taong palaging naniniwala na hindi siya magtatagumpay ay maaaring hindi sinasadyang hindi pansinin ang mga oportunidad na maaaring magdala ng tagumpay. Ngunit dito pumapasok ang kapangyarihan ng sinadyang mga salita. Kapag ang isang tao ay sadyang inuulit ang mga positibo o nakapagpapalakas na salita, unti-unti nitong napuputol ang negatibong siklo ng pag-isip. Nagsisimulang bumuo ang utak ng mga bagong landas ng pag-isip, isang proseso na tinatawag ng mga psychologist na neuroplasticity. Ibig sabihin, ang ating utak ay may kakayahang magbago at mag-ayos muli batay sa mga paulit-ulit na karanasan at kaisipan. Sa paglipas ng panahon, ang mga salitang paulit-ulit na binibigkas ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin ng isang tao sa kanyang sarili at sa kanyang kinabukasan. Ang isang pariralang palaging sinasabi ay nagiging paalala na gabayan ang isip patungo sa pag-asa sa halip na takot. Isa pang mahalagang salik ay ang focus. Kapag inuulit ng mga tao ang makahulugang mga salita, nagsisimula silang magbigay pansin sa iba't ibang posibilidad. Nagiging mas bukas ang kanilang pananaw, at napapansin nila ang mga oportunidad na dati nilang hindi pinapansin. Unti-unti ring lumalakas ang kumpiyansa. Kapag naniniwala ang isang tao na posible ang pagbabago, natural na nagsisimula siyang gumawa ng bahagyang kakaibang mga hakbang. Ang maliliit na aksyon, tulad ng pagsisimula ng isang pag-uusap, pagsubok ng bagong ideya, o pagkuha ng maliit na panganib, ay maaaring humantong sa mas malalaking resulta sa paglipas ng panahon. Ito ang dahilan kung bakit maraming matagumpay na tao ang may mga pang-araw-araw na ritual tulad ng affirmations o pag-uulit ng mga makapangyarihang parirala. Nauunawaan nila na ang pagbabago sa isip ay kadalasang nauuna bago ang pagbabago sa mga pangyayari sa buhay. Ang tatlong salitang madalas pag-usapan ng maraming tao ay hindi makapangyarihan dahil nagdudulot sila ng agarang himala. Makapangyarihan sila dahil dahan-dahan nilang binabago ang paraan ng pag-isip, pagdamdam, at pagkilos ng isang tao. At kapag nagsimulang magbago ang mga iniisip ng isang tao, nagsisimula ring magbago ang kanyang mga pagpili. At sa tahimik na pagbabagong iyon kadalasang nagsisimula ang tunay na transformasyon. Ang pagbubunyag ng tatlo mahiwagang salita. Ngayon ay dumating na ang sandaling hinihintay ng maraming tao. Matapos marinig ang mga kwento, paliwanag, at karanasan ng iba, isang simpleng tanong ang natural na lumilitaw, anong ba talaga ang tatlong salitang ito? Ang totoo, nakakagulat na napakasimple lamang ng mga ito. Ang tatlong salita ay, handa na ako. Sa unang tingin, maaaring hindi sila mukhang kakaiba o espesyal. Hindi sila sinaunang mahika o lihim na parirala na nakatago sa mga misteryosong aklat. Tatlong ordinaryong salita lamang sila na kayang sabihin ng kahit sino. Ngunit ang tunay nilang kapangyarihan ay nasa kahulugang dala nila. Kapag sinabi ng isang tao ang ihanda na ako, nagpapadala siya ng mensahe sa sarili niyang isip. Isa itong tahimik na pahayag na bukas siya sa pagbabago, bukas sa mga oportunidad, at bukas sa paglago. Sa halip na maghintay lamang na kusang gumanda ang buhay, ang mga salitang ito ay nagpapahiwatig ng pagbabago ng pananaw. Ang unang salita, handa, ay nagpapakita ng desisyon ng isang tao na maging bukas sa mga bagong posibilidad. Ipinapaalala nito na ang pagbabago ay nagsisimula sa loob ng sarili. Ang ikalawang salita, na, ay naglalagay ng pahayag sa kasalukuyang sandali. Hindi nito sinasabi na magiging handa ako balang araw. Hindi nito ipinagpapaliban ang pagbabago sa hinaharap. Ipinapahayag nito na ang kahandaan ay nagsisimula ngayon mismo. At ang huling salita, ako, ay nagdadala ng personal na responsibilidad. Ipinapaalala nito na ang buhay ng isang tao ay nasa kanyang sariling mga kamay. Kapag pinagsama-sama, ang tatlong salitang ito ay lumilikha ng makapangyarihang pagbabago sa pag-isip. Sa halip na mag-focus sa mga limitasyon, nagsisimula ang isip na tumuon sa mga posibilidad. Sa halip na hintayin ang perpektong sandali, nagsisimula ang isang tao na ihanda ang sarili para sa mga oportunidad na maaaring dumating anumang oras. Maraming taong inuulit ang pariralang ito gabi-gabi ang nagsasabing may banayad, ngunit mahalagang pagbabago sa kanilang nararamdaman tungkol sa buhay. Mas nagiging kumpiyansa sila sa pagharap sa mga sitwasyon. Mas napapansin nila ang mga pagkakataong dati nilang hindi pinapansin. Ang parirala mismo ay hindi agad-agad na binabago ang mundo.
Ngunit tahimik nitong binabago ang paraan ng pagharap ng isang tao sa mundo. At kung minsan, ang simpleng pagbabagong iyon ng pananaw ay sapat na upang mabuksan ang mga pintuang dati ay tila hindi nakikita. Paano gamitin ang mga ito ngayong gabi? Praktikal na gabay. Ngayon na nauunawaan mo na ang kahulugan sa likod ng tatlong salitang, handa na ako, ang susunod na tanong ay simple, paano mo nga ba ito gagamitin? Ang paraan ay nakakagulat na napakasimple, at iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit ito epektibo. Hindi mo kailangan ng anumang espesyal na kagamitan, komplikadong ritual, o mahabang oras ng meditasyon. Ang kailangan mo lamang ay isang tahimik na sandali at ang iyong buong atensyon. Ang pinakamainam na oras upang ulitin ang mga salitang ito ay sa gabi, bago ka matulog. Bakit sa gabi? Dahil ang mga sandali bago matulog ay panahon kung kailan ang isip ay nagiging mas kalmado at mas bukas sa mga mungkahi. Sa panahong ito, ang conscious mind ay dahan-dahang nagre-relax, habang ang subconscious mind ay nagiging mas aktibo. Ito ang bahagi ng isip na nakaapekto sa ating mga paniniwala, gawi, at pangmatagalang pag-ugali. Narito ang isang simpleng paraan na maaari mong subukan ngayong gabi. Una, umupo ng tahimik sa gilid ng iyong kama o humiga ng komportable habang nakapikit ang mga mata. Humiga ng malalim at hayaang mag-relax ang iyong katawan. Bitawan ang stress at mga alalahanin mula sa buong araw. Pagkatapos, dahan-dahang ulitin ang mga salitang, handa na ako. Sabihin ito ng mabagal at may intensyon. Handa na ako. Ulitin ang parirala ng ilang beses, ngunit huwag magmadali. Hayaan mong pumasok at manatili ang bawat salita sa iyong isipan. Habang sinasabi mo ang mga salita, isipin na ikaw ay nagiging bukas sa mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Isipin ang mga oportunidad na lumilitaw, ang mga solusyon na nagiging mas malinaw, at ang kumpiyansang unti-unting lumalakas sa loob mo. Ang susi ay paniniwala at pagiging tuloy-tuloy. Maaaring wala kang maramdamang kakaiba sa unang gabi, at iyon ay ganap na normal. Tandaan, ang pagsasanay na ito ay hindi tungkol sa agarang himala. Ito ay tungkol sa dahan-dahang pagbabago ng paraan ng pagharap ng iyong isip sa buhay. Subukan mong ulitin ang mga salitang ito gabi-gabi sa loob ng ilang minuto bago matulog. Sa paglipas ng panahon, ang parirala ay magiging paalala sa iyong isip na ikaw ay bukas sa paglago, pag-unlad, at mga bagong posibilidad. Ang maliliit na pagbabago sa pag-iisip ay kadalasang humahantong sa maliliit na pagbabago sa kilos. At ang maliliit na pagbabagong iyon, kapag inuulit araw-araw, ay maaaring humantong sa mas malalaking pagbabago sa hinaharap. Ngayong gabi, bago mo ipikit ang iyong mga mata, subukan mong ibulong ang tatlong simpleng salitang ito. Handa na ako. Maaaring magulat ka sa mga pagbabagong unti-unting magsisimulang mangyari. Minsan sa buhay, naghahanap tayo ng komplikadong sagot sa ating mga problema. Naniniwala tayo na ang pagbabago ay nangangailangan ng isang dramatikong pangyayari, mas maraming pera, ang perpektong oportunidad, o bigla ang swerte. Ngunit madalas na ipinapakita ng kasaysayan at karanasan ng tao ang ibang katotohanan. Ang tunay na pagbabago ay kadalasang nagsisimula sa isang maliit na paglipat sa loob ng isipan. Ang mga salitang ihanda na ako ay maaaring mukhang napakasimple, halos parang napakasimple upang maging makapangyarihan. Ngunit ang tunay na lakas nito ay nasa mensaheng ipinapadala nito sa iyong isip at sa iyong hinaharap. Ipinapaalala nito na ikaw ay bukas sa pagbabago, bukas sa paglago, at bukas sa mga oportunidad na maaaring hindi mo napapansin noon. Ang bawat dakilang paglalakbay ay nagsisimula sa isang sandali ng pagpapasya. Isang tahimik na sandali kung kailan pinipili ng isang tao na umusad kaysa manatili kung nasaan siya. Ang tatlong salitang ito ang kumakatawan sa sandaling iyon. Hindi sila isang mahikang salita. Hindi nila agad mawawala ang lahat ng hamon sa iyong buhay. Ngunit maaari nilang simulan ang isang makapangyarihang proseso, isang pagbabago sa paraan ng iyong pag-isip, sa paraan ng pagtingin mo sa mga posibilidad, at sa paraan ng pagtugon mo sa mundong nasa paligid mo. At kung minsan, ang maliit na pagbabagong iyon sa loob ay sapat na upang magbukas ng mga bagong landas. Kaya ngayong gabi, bago ka makatulog, maglaan ng isang tahimik na sandali. Ipikit ang iyong mga mata, huminga ng dahan-dahan, at ulitin ng marahan ang mga salita sa iyong sarili. Handa na ako. Sabihin mo ito ng may paniniwala. Sabihin mo ito ng may pag-asa. Sabihin mo ito na parang nagbubukas ka ng pinto para sa isang bagong simula. Dahil kung minsan, ang pinakamalalaking pagbabago sa buhay ay nagsisimula sa tatlong simpleng salita lamang.